Muling nakakuha ng mataas na porsyentong tiwala sa publiko si Philippine National Police Chief Police General Melencio Nartates base sa pinakabagong survey na inilabas ng Boses ng Bayan Index of Governance. Itong Lunes din nang ianunsyo ang pagkakaaresto sa dismissed police official na si Lieutenant Colonel Rafael Dumlao na siyang itinuturong mastermind sa pagpatay sa isang Korean businessman. Narito ang aking report. Hinirang muli bilang top-performing government officials si Philippine National Police General Melencio Nartates base sa pinakabagong pag-aaral na inilabas ng Boses ng Bayan Index of Governance or IOG survey na isinagawa ng RPMD Foundation Incorporated. Isinagawa ang survey mula April 1 hanggang 8 sa 5,000 respondents kung saan nakakuha ito ng 78.5% na trust rating at 79.1% performance rating. Bago manungkulan si Nartates, binigyang diin nito ang layuning hindi lamang dapat marinig ng publiko kundi maramdaman sa aktwal na serbisyo ang mga pulis. Patuloy nating paghandaan ang mga posibleng epekto ng tag-ulan. Siguraduhin ang kahandaan ng ating mga tauhan, kagamitan at contingency plans upang agad tayong makatugon sa anumang emergency o kalamidad. As we start this week, let us remain focused on our mission, steadfast in our duty, and united in our commitment to serve. Together, let us continue earning the trust of the Filipino people and building a bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Kabilang sa pinakabagong accomplishments ng PNP sa ilalim ng pamumuno ni Nartates ang pag-aresto kay dismissed police Rafael Dumlao III, kaugnay ng pagdugot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Ang pagkakahuli kay Dumlao ay pagpapakita aniya ng PNP na walang ranggo o dating posisyon na maaaring maging panangga laban sa batas. Okay, the result of the operation, of course, we would like to thank and congratulate the community, of course, and the operating unit. Community, why? Because sila na mismo ang nagbibigay ng lead. And lead so that we can track the fugitive, Colonel Dumlao, Lieutenant. Kasabay nito, mas pinaigting ng PNP ang paglilinis sa sariling bakuran kung saan mahigit 1,000 pulis na ang napatawan ng iba't ibang parusa nitong mga nakaraang buwan. Kabilang ang daang-daang natanggal sa serbisyo. Isa rin sa mga naging malaking operasyon ng PNP ang pagkakahatol sa isang Canadian national na inuugnay sa pagkakasamsam ng mahigit kumulang na 1.4 na toneladang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 9.68 billion pesos sa Batangas. Nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao, libo-libong pulis ang agad na tumulong sa search and rescue operations sa pamamahagi ng ayuda, pagbabantay sa mga evacuation center at pagpapanumbalik ng kaayusan sa mga apektadong lugar. Ayon naman kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, nasa proseso na ang PNP sa seryosong reforma kahit isa pa sa mga miyembro nito ang nagkasala ay titiyaking mananagot sa batas. And assure the public that the DILG and the PAP is now in the road to serious reform. That even though Colonel Dumlao was one of their own, he was not put above the law. The institution is not perfect, but the road towards a more trustworthy PNP has now begun. Para sa EuroTV News, ako si Henry Villa. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.